naghihintay muna ako dito. Ilang minuto din namin hinintay yung sunset, kaso hindi siya nagpakita kasi ayan, makulimlim. So, next destination na lang kami ni Kuya. Last destination natin for today ay ang Sagada Pottery. Actually, hindi to originally kasama dun sa binook ko kay Kuya Tour Guide dahil dun lang naman talaga sa Paitokan Walk. Pero marami kasi siyang sinuggest na pwede pang puntahan, and dahil open pa rin hanggang gabi itong Sagada Pottery, I took the chance na rin para mapuntahan siya. Good evening and welcome to Sagada Pottery. I'm Sigrid. I'm one of the workers here. This workshop was set up in 2000 by Archie Stapleton. He is a son of a missionary who grew up here in the 1960s. He saw the potential of the local clay and the local soil for pottery production. That's why he set this up as an alternative livelihood for the community. There's three kinds of pottery. There's earthenware, stoneware, and porcelain. Earthenware is low-fired. Yun po yung paso-paso lutuan na ginagawa sa vegan. Ang stoneware and porcelain ay high-fired. We specialize in stoneware. Niluluto ng 2,350 degrees around Sagada. Kunin namin yung clay, i-test sa temperature na yon. Pag okay po siya, we get it in bulk, soak it in water, we sieve it until it goes through 40 mesh. Pag lumabas sa 40 mesh, it's very watery. We have to drip dry for 3 to 4 months. We age it for at least 3 weeks bago ganito ang itsura niya. Hindi po pulutin doon at pwede na dito. Kailangang i-test at i-proseso kasi hindi lahat ng lupa ay clay. Hindi po lahat ng clay ay pwede. I'll show you the making of the pot with a demo fee of 200 if you want to try another 100 po yun. First, I have to center the clay. In order to center, you need the speed of the wheel and the pressure from the hands. Oh wow.
Once it's centered, everything starts with a cylinder. To make a cylinder, I have to pull the clay from bottom to the top gradually using pressure from my left and right. I'm pulling the clay with both pressure from my left and right, going with the speed of the wheel to maintain the centerness. My hand should be the one controlling the clay, not the clay controlling my hands, to keep the shape for it not to collapse. This is a very basic shape. From here, you can make a jar, a bowl, or different shapes. Right now, there's more pressure from my inside hand, pushing it outwards, supporting sa kanang kamay. Here in the middle, pressure from my right, pushing it inwards, supporting sa kaliwang kamay. Then outwards again at the very, very top to make a flower vase. Oh, wow. It can also be a water jug if we put a spout like that. Oh, cute. That's all I can do right now. I let it dry for 5 days. After 5 days, we put the handle, trim the bottom. Then we dry it for 1 month, air dry only. Put it in the oven for 12 hours of firing. Wait for 2 days of cooling down. We bring it out. Then we apply the glazes. After glaze application, we have to cook it again for 14 to 16 hours of glaze firing para po kumintab at lumabas ang kulay niya. Hindi pintura na ipahid natin, makikita na kaagad ang kulay, kailangang iluto. That's why they're safe for food containers, they're microwavable, and the color doesn't fade po. Syempre guys, after nung workshop, itatry ko din gumawa. And challenge ako ni ate na gumawa ng bowl. So, tignan natin kung magawa ko siya. 2 thumbs in the middle, 2 thumbs here, like this. Try to use your, not your kuko. Try to use your skin, then separate your 2 thumbs to widen. Sumas ayaw din Oo nga eh. ko. Ayun. Now wet your hands. Wet your hands again. Let's just at this point when you make a cylinder, which is a basic shape. So, ayun na nga guys, yung bowl naging plato. Sorry naman, pero super nag-enjoy ako sa tutorial na to. First time ko din matry ang pottery making. So, kung gusto nyo ring i-try guys, meron dito sa Sagada. Hello guys, I'm back here in my room. Nahagard ako dun sa tour ko kanina, but anyway, sobrang na-enjoy ko naman siya. Nag-start kami ng around 3 PM, then natapos kami 6:30 na.
So, natagalan kami dun sa may view deck. Pero, worth it naman. Kahit di nakita yung sunset, maganda naman yung view dun. And ang dami ko rin napuntahan. And guys, lumabas ako para maghanap kung saan pwedeng mag-dinner. Sarado na halos lahat ng mga restaurant. So, buti na lang bukas pa tong Sagada Taste. Ayan guys, nag-take out na lang ako from Taste of Sagada pang dinner ko. Yan, pork sisig. Then, gusto kong tikman yung lemon pie. Pero wala silang for solo lang. Wala silang slice. So, bumili ako ng isa. Bahala na kung maubos ko to or dadalhin ko sa bahay namin pampasalubong. Sana hindi siya masira. And of course, coffee. Yan. Tingnan natin yung pork sisig. Ayan, ang itsura na. Yan. So, kain na tayo. Hello, beautiful people. Time check. It's now 5:03. And ang aga ko kanina nagising, 4:30. Nandun na ako sa tourism's office. Kaso, wala akong nadatnan na mga pupunta ng Marlborough Hill. So, feeling ko hindi sila natuloy. Meron ako nakitang 2 or 4. Pero sabi nila exclusive lang daw sa kanila yung tour. So, I don't know. Sabi nila dapat daw may kumontak sa akin na hindi ko alam kung tour guide pero walang kumontak sa akin kahapon. So, I don't know kung may mga nauna nang umalis or naka-private sila lahat. Good morning again, Sagada. So, it's day 2. Ayun. Wala na yung mga nagtitinda dito ngayon. Kahapon po kasi ang dami dito nagtitinda ng prutas at gulay. So, meaning, market day nila kahapon. Kasi wala na sila ngayong araw. So, Saturday siguro yung market day nila. Ang daming dogs dito. Ayun sila mga dogs. Ayun. Cute nila. And may breakfast guys for day 2. Coffee ulit. Dahil nga hindi natuloy yung hiking ko kaninang madaling araw, medyo tinamad na rin ako. Pero gusto ko kasi talagang makita yung Blue Soil, kaya punta pa rin ako ng tourism office para magtanong. Buti na lang talaga mahilig akong manood ng biyahe ni Drew, kaya alam ko na pwede kang mag-reverse. Babalik ta rin natin. Pupunta ka na lang ng Blue Soil. Dadaan ka sa pababa. Hindi na ako pupunta ng Marlborough Hill kasi mahaba-habang lakaran yun and mainit na. And ang target ko lang naman talaga is yung Blue Soil. Wala na rin naman ako makikitang sea of clouds. So, might as well, diretso na tayo ng Blue Soil. Hello, beautiful people! And then pupunta na kami ngayon sa Blue Soil Hill. Kasama ko si Kuyang tour guide. Medyo mainit na. I think mag-11 o'clock na. Pero okay rin na rin kasi wala masyado yata ngayon doon. Wala masyadong tao pag ganitong oras. So, sana solo ko para maganda din naman yung view. $30 minutes lang yung lakaran guys, pero hindi ko alam ba't napagod ako. Usually naman pag nag-hiking ako, hindi naman ako ganun kabilis mapagod. Pero siguro kasi tanghali na, kaya nakakahingal na rin kasi nararamdaman mo na yung init ng araw. Nandito na ako sa Blue Soil Hills.
Ganda. Ganda. Ito na guys, yung blue soil. Actually, pag madami, pag malayo, pag kumpul-kumpul sila, para talaga silang kulay blue. Pero pag titignan mo talaga sa malapitan, para siyang powder. Parang alam nyo yung detergent, yung itsura niya. Ayan guys, matigas ditong part. Pero ayun pa. Guys, ayan, medyo mainit na dito. Kasi alas 12 na yata ng tanghali. Wala na masyadong tao. Yun lang yung maganda. Kaso sobrang init. Tirik na yung araw. So, wala. Sinusulit ko lang din para makita ko siya. Sobrang init, guys. Pagkabalik ko ng Isabelos Inn, parang gusto ko nilang gawin is maglakad-lakad na lang. So, samahan niyo ako. Hello again, beautiful people. Now, pupunta tayo sa yogurt house. Excited na ako kasi gusto ko talagang matikman yung yogurt nila. Ito yung Sagada Taste kung saan tayo nag-take out ng dinner natin kagabi. Yan, sobrang sarap nung sisig nila. Hello again, beautiful people. So, galing na ako sa yogurt house. Nakailang attempt din ako para bumili doon. Pero, nung una, hindi ko talaga siya nakita. And then, nung pangalawa, closed na siya. So, at last, tinake out ko na lang siya kasi napakadaming tao. It's Sunday, so marami talagang tao. Bumili ako ng yogurt nila, yung mixed fruits. And then, yung sweet spicy Java chicken. Sabi nila masarap daw yung chicken nila dun. So, ito try ko to. Ito yung mixed fruits nila. Ayun, sana nakikita, diba? Ayan. Naaamoy ko na yung banana. And meron din ako nakikitang apple. Hindi ko lang sure yung iba. I think it's papaya, if I'm not mistaken. And yeah, so far, I think yun lang yung fruits na nakikita ko. So, tatry ko na. Hindi ko sure kung ano itong nasa taas. Parang siyang grated coconut. Yun yung talagang naiiwan sa bibig ko. But, yung mismong yogurt, smooth lang siya sa bibig. Okay, then, inuna ko talaga yung yogurt eh. So, next natin is yung sweet and spicy Java chicken. Spoon lang ang binigay sa akin. So, sige, Kerry. Ito siya, yung sweet and spicy Java chicken. Tadaan! Parang siyang juicy barbecue na may konting pagka-spicy. Parang siyang afritada na spicy. Then, naka-purple rice sila or black rice. So, meron din tayong side dish na pipino and cabbage and all. So, mamaya guys, maglilibot-libot pa tayo. Gusto ko ding puntahan is yung Sagada Brew. We're heading south again. Medyo umaambon. Pero, carry lang. Iniwan ko na yung payong ko. Malapit lang din naman yung Isabelos Inn. Actually guys, masakit na yung paa ko. Yung binti ko talaga masakit na. Tagal ko din kasi hindi nakapag-hiking. Tapos dagdag pa yung lamig ng panahon. May rayuma na pala. Ayun guys, sa wakas, natatanaw ko na rin si Sagada Brew. Ayun guys, pag minamalas-malas ka nga naman, sarado din ang Sagada Brew. Oh, so feeling ko babalik ako, maghahanap pa ako doon. At walang coffee, gusto ko ng coffee. Ang sad life guys.
Sarado na yung mga restaurants. May nakita akong isang coffee shop pa, yung Banas Coffee. But, again, hindi ko alam kung open siya. Sa wakas guys, nakahanap din ako ng open na coffee shop. So, dito sa Banas. Mag-isa ko lang dito ngayon guys. Hindi ko alam kung magsasara na sila or what. Pero, makain pa ako eh. Ito lang yung nabili kong pasalubong guys. Ayan. Arabica coffee. Sagada flavor. Kasi may iba't ibang flavor doon guys eh. May caramel, may macchiato. Tapos, eto drip coffee siya. So, 10 pieces in a pouch. Tapos, bumili din ako ng hindi ko alam kung ano tong bestang guys. So, dalawa yung binili ko. And, ito ding isa. Itong choco oatmeal. So, ayun lang yung nabili ko. I so love the experience here in Sagada, guys. First time ko dito. I think Sagada is the perfect place. Especially kung gusto nyo mag-solo travel. It's very relaxing. And yung malamig na temperatura, grabe. Somehow, it's very therapeutic. So ayun na nga, maraming salamat sa pagsama niyo ulit dito sa part 2 ng adventure ko sa Sagada. Pasensya na't medyo natagalan ng pag-upload ko dito, pero excited akong i-share ulit ang iba pang travel adventures. Kaya abangan ninyo kung saan ang next destination natin. Hanggang sa muli! Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the sky.